mananawagan. Baka may kilala kayong JO. Yung check-in nila, nabubulok na. Kasing ko, yung mga JO na nakaraan, pero yung check-in, walang kumukuha. Baka taga North Cemetery yung... Yo! What's up, happy people? Sa mapapalang araw, gabi tanghali po sa ating lahat. Tama naman po si Yormes po Moreno, no? Siguro nakatira yun sa North Cemetery. Yung mga GO dati, di ba na alam po natin yan na may mga GO talaga dati. Na mga ghost, mga ghost employee dyan sa City of Manila sa nakaraang administrasyon. Kaya siguro walang kumukuha, walang kumiklaim sa kanilang chiki dyan sa City of Manila. Paano ba naman i-claim yung tao kahit patay na, nakapagtrabaho pa rin. Pero yung pangalan lang mga koys. Yung pangalan lang nakapagtrabaho Hindi yung katawan kasi yung katawang lupa, wala na yun Naagnas na yun Kaya siguro walang nagkiklaim. Pero yung buhay pa talaga, huwag kayong mahiya. I-claim nyo. I-claim nyo lang doon sa City of Manila kung hindi makapal yung mocks nyo. Yan po ang mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without a further ado, let's begin. Sa lahat ng viewers ni Dodoy ito, yun steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Masayang-masaya ngayon yung 6 na ospital. Dahil nung Sabado, nirelease ko po worth 80 million of their share sa professional fee na nakuha nila sa PhilHealth. So, ang kabayanan niyo yun, matik na. Ilang araw lang, darating na yan sa mga ATM ninyo. I hope hindi nakasanla. Then, I'm just waiting for the Manila Health Department employees naman. In a matter of a day or two, anantabayanan ko na lang. Sabi ko sa inyo, kahit Sabado, ayaw ko may nabibinbin na papeles. Kaya hanggat mari, kaysa naman humilata ako sa bahay, kung may nabibinbin pang papel, tinitira ko na yan. Whether promotion, appointment, sweldo, PR, budget, lahat, everything. I don't want to waste time because I know each and every one of you is doing good. So you inspire me. Lahat kayo nagbubuti, lalo akong ginaganahan. Lalo akong na-energize. Kaya sa inyong lahat, yung mga palang meron lang akong mananawagan. Baka may kilala kayong JO. Yung check-in nila, nabubulok na. Kasi napapansin ko, yung mga JO na nakaraan, pinasweldo naman namin. Pero yung check-in, walang kumukuha. Baka taga North Cemetery yung... baka taga South Cemetery yung mga ano na yun. Yung check-in nyo, nandiyan dyan. Kunin ninyo. Pinaghirapan nyo yan Sayang naman. Pero hindi po pwede kukunin ng isang tao nakalagom. Sweldo mo yun Sa lahat naman ng ayaw mong kunin, sweldo mo pa. Wow! Sana all. So, doon naman, sa mga ilang, I think, there is about, as per City Administrator last night, may mga 3 pa o 4 na opisina na nasa accounting division pa yung inyong papel. Dala ng hinihintay ko I don't know, maybe you heard the news. Sabi ko, pag hindi pa sumweldo ang JO itong Setyembre,
sa opisina mo, you're fired. That's what I said. Why? Kung ikaw ay department head, bureau head, if you cannot care and show extra attention or some details of your function, basic function, to take care of your people, then there is no place for you to serve the people. Lapit-lapit nung nasa iyo, hindi mo maasikaso, hindi mo mabigyan ng panahon. Paano mo bibigyan ng panahon ang mamamayan? So there is no reason for those department and bureaus to have it delayed. Dahil pag lumanding sa akin ng papel ninyo, ay, sumpahin man ang langit, nakita ninyo. In the speed of light, kahit gabi na, pinipirma ko. Dahil yung isang araw lang na ma-delay sa isang maliit na empleyado sa kanyang sweldo, ang takbuhan na nun kay Bombay. Babali na yun dito, babali na yun doon. Magkakanda, bali-bali ang buto nun, kakabali sa taas ng interes. Kaya sabi ko sa mga department head, pagmalasakitan ninyo ang inyong nasasakupang empleyado. Because, tingnan ninyo, malamang marami naman sa inyo siguro dito, narinig nyo to sa nanay ninyo. Sinabi ng nanay ko huwag ka naggagaling-galingan sa kapitbahay kung sarili mong bahay hindi mo maayos. So there is no point or being good to others outside of your home. Kung tayo na may sa loob ng bahay natin, pariwara, walang pagmamalasakitan or concern at the very least. So that's why those individuals, huwag kayong mag-alala, pagka hindi pa kayo sweldo. Pero may sweldo ng iba, ulitin ko yung check-in nyo, nandyan na. Kaya lang walang kumukuha, daan-daang check-in na nandoon. No? Hinahanap ko pa yung address boundary ng Quezon City at saka boundary ng Makati. Nahanap ko, tatanungin ko kaya kay Director Dandan. Para makawawa naman. But those who are real, work so hard, you deserve your salary. You deserve the payment. At pumanatag kayo. Hanggat hindi natatapos yan. Although, ako, based on practice, pagka-renewal kasi, usually isang buwan at kalahati ang delay. Pero 2 months may gitna, may problema na yung department head nyo. Kasi pag hindi lumanding sa akin, hindi pa tapos. Tama, mali. Because I'm the last person to sign. And there is no point. There is no point not to sign because it is service rendered. Tanungin nyo si Jas, yung ating treasurer. Si Jas Taligon. Tanungin nyo siya. Nakasama ko yan. She knows very well, bago tayo gagastos o totosgas ng pera, you make sure na may pampasweldo. Magbibigay tayo ng gamot, pero yung sweldo ng utaw, hindi natin binibigay. Ano yun? Plastic? Pit yun. So, even to this day, Attorney Paul was given directive. The same policy. Sweldo muna bago ang gasta. Kaya napansin nyo mga unang flag ceremony natin, hindi ba kayo natatawa sa akin ang binabalita ko? May sweldo tayo sa 15, may sweldo tayo sa 30. Bakit? Talagang said na said tayo. Pero kahit anong said natin, iniraraos ko. Bakit? May pamilya rin kayo Mamaya kakain din ako ng pork chop. Pag maswerte-swertehan mo pa, may chicken joy pa ako. But what about one of our employees? Hand to mouth. A delay of 2 or 3 days. More so with 3 months. What they will do? Kayo naman ang ilagay ko doon sa kinalalagyan ng ating empleyado.
ano kaya ang mararamdaman ninyo? Itong si Yorme, nagkagaling-galingan, pero kami hindi pa sumisweldo. I mean, you have to be practical and logical. Kaya, ulitin ko, yung mga hindi pa nakasweldo, magsalita lang kayo. PM nyo ako para malaman ko kung kaninong department yun. But I guarantee you, about 3 or 4 na lang. And I said, ewan ko kung tama ako correct me if I'm wrong. Ang isang naging dahilan nila, halimbawa 40, yung dalawa hindi kumpleto, isinama sa lahat ng payroll. Sino na damay? 38. Tama mali? Bakit mo pagbabayarin yung 38 sa kakulangan ng dalawa? Kaya hindi pinag-iwalay, nakatamaran nino ng department head. Kaya ganoon ang aking pananaw doon. Pwede mo naman ihiwalay yun. At yung 38 yung makasweldo na. Tama mali? I mean, you don't have to be a rocket scientist. So rest assured, to my fellow servant, today is Monday, another week of public service. What is due to you will be given to you. Gusto ko lang, ang request ko lang sa inyo, extra, can you just smile? Smile while we are serving our people. Smile as a universal language. Minsan kahit di kayo nagkakaintindihan, sa smile lang palang nagkakainlaban na kayo. Totoo naman, as a matter of universal language, I just want you to smile. I just want you to love your job. I just want you to have this kind of environment that I am here. I like public service. And those people who will come to me and who will come to my office needs my assistance. Gusto ko ganun ang mindset ninyo. Ganun natin lang. At bibihira ang napagbibigyan. And if I may say it again, like what they said, many are called, but few are chosen. And you are the lucky one. Chosen and given a chance to be of service to others. Pinakamasarap na sa trabaho na sa lahat siguro, yung nakakatulong ka na, may sweldo ka pa. Hindi ba masarap na pakiramdam yon? And you can be part of the change. This is like entire machine. Meron maaaring tingin nyo sa sarili nyo yung tornilyo, baterya, tanso, bakal. But we are one machine. Without one, you cannot run it properly. That's why I encourage each and every one of you, please create extra step. Tulungan ninyo ako. Hindi ko to kayang mag-isa. 2 milyong umaasa, 3 milyon sa araw na mga taga-lungsod at dumadako sa Maynila. Simple lang ang pangarap ko. Maaliwalas, panatag na pamumuhay sa bawat pamilyang Manileño sa ating lungsod. And in exchange, mag-alala, magsisikap ako maigi. Magsisinop ako. We will make and run the city government efficiently. Kaya sana magsama-sama tayo towards public service. We are here to do service. Ulitin ko ha. Serbisyo sa utaw. Hindi kay Yorme, kundi sa taong bayan. Ngayon naman, kung kayo'y nangangamba,
na tumutukod tayo sa gastos. Huwag kayong mag-alala. Marami pang FFCC, CII. Sukdulan nawa na mamalimos ako para sa inyo. Tandaan nila, sanay akong wala. Nakaraos ako. Iraraos natin ang mamamayan sa lungsod ng Maynila. Muli, I wish this week God will continue to guide and bless each and every one of you. Magandang umaga, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first! God first. Thank you. So, yun nga mga koys, mga guys, so, mukha yatang mga gustong employee yun sa nakarang administration. Pero sa akin lang namang pananaw yun mga koys, mga guys. Kung andun yung pangalan nyo, bakit hindi naman kukunin nyo doon kasi pinaghirapan nyo yun kung buhay pa kayo. Kung hindi kayo kasali sa mga ghost employee na yun sa nakarang administration. Grabe talaga yung pananaw ni Yorme Isko Moreno mga koys, mga gayas, no? Talagang para sa taong bayan, talagang mga koys, mga gayas, na talagang yung bangka pakana ng taong bayan muna mga koys, mga gayas, talagang doon po tayo mas lalong bumilib kay Yorme Isko Moreno mga koys, mga gayas, no? Kaya Yorme Isko Moreno, paulit-ulit na po namin sinasabi to. Make Manila great, great, great again. Kung nakaabot naman po kayo sa dulo ng aking video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like